Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Inaanyayahan ko kayong masiyahan sa panonood ng isang napakagandang resort na matatagpuan dito sa Cebu City, Philippines, ang J Park Island Resort. At habang nasisiyahan ang inyong mga mata, ang inyo naman pong mga tenga at puso ay matuon sa mensahe na inihanda ko para sa bawat isa sa inyo upang lalong tumingkad ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ayon sa Barna Group na isang research organization, 64% o bahagdan ng mga Kristiyanong Amerikano na lalaki at 15% ng mga Kristiyanong babae ay umaamin na sila ay nahuhumaling sa pornografiya 12 beses isang taon. Mula naman sa Focus Family Survey, 25% ng mga pastor ay gayon din ay umamin na sila rin ay nahuhumaling sa pornografiya or sexual addiction. Ang isang Christian Today na isang research organization ay nagdeklara din sa kanilang pagsasaliksik na 33 mga nangunguna sa simbahan ay bumibisita sa iba't ibang explicit websites at gayon din sa isang American Psychological Association na prestigious research company ay nagsabi na there are 23.4% of men and 19.1% of women in the general population have ever cheated on their spouses. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa The Decalogue o ang 10 utos ng Diyos, ating talakayin ang Exodus 20:14, "You shall not commit adultery." Huwag kang mangangalunya. Ang salitang adultery ay galing sa Latin word adulterium at ito naman ay nanggaling din sa salitang ad alterius turum, may kahulugang pagpunta sa ibang higaan. Ang pangangalunya ay ang pagsiping o pakikipagtalik ng isang may asawa sa hindi niya asawa. Atin itong liwanagin sa pagtatalakay ng 3 katotohanan tungkol sa kasalanan ng pangangalunya. Una, ang mga katangian ng pangangalunya. Itinuturing itong kasumpa-sumpa, walang katwiran, ang katanggap-tanggap sa extramarital sex. Nasisira nito ang sagradong kasal, maging ang buong pamilya. Ang nagdurusa ay di lamang ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. Sa panahon ng mga patriarka tulad nila Abraham, Isaac, Jose, ay itinuring na itong heinous crime o kasuklam-suklam na krimen. Dahil ito ay gawa ng laman, ang sabi ng Galatians 5:19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan at marami pang iba. Nang ang asawa ng hari na si Potiphar ay nahumaling kay Jose, isang patriarka na anak ni Jacob, na ilang beses siyang ayain na siya ay sipingan, ang wika ni Jose mula sa Genesis 39 verse 9, at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban po sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Maliwanag mula sa winikang ito ni Jose na noon pa man sa panahon ng mga patriarka ay napakalaking kataksilan sa Diyos at malaking pagkakasala ang pangangalunya. Sa bagong tipan mula kay San Pablo sa unang Korinto 6:18, iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanan na gagawa ng tao ay hindi nakasisira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan.
Di nga ba't karamihan sa sakit na malala ay nakukuha sa pagtatalik sa hindi asawa tulad ng HIV/AIDS and sexually transmittable diseases or STDs tulad ng gonorrhea, syphilis, herpes, and chlamydia. Ang tawag nga dito ay social or venereal diseases. Alalahanin natin na tayo mga mananampalataya na ang ating katawan ay templo ng banal na spirito, atin itong ingatan, huwag dumihan at panatilihing banal. Ikalawang katotohanan, ang definisyon o pagpapaliwanag ng Panginoong Hesus patungkol sa pangangalunya. Matatagpuan ng ang Panginoong Kristo ay nangaral sa The Beatitude sa Matthew chapter 5, ang wika niya, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ipinapaliwanag dito ni Jesus ang lalim ng kahulugan ng kasalanan ng pangangalunya, na ito ay hindi lamang doon na nasa akto na ang may asawa ay nakikipagtalik sa ibang asawa, kundi nasa isip pa lamang o puso nito, plano pa lang ay kasalanan na itong maituturing. Ito nga ay tinuring ng banal na kasulatan na dapat iwasan dahil ito ay pita ng laman. Idinagdag pa ni Apostol Santiago sa chapter 4, verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sa ibang salin, ang mga taksil sa winika ni Santiago ay adulterous people. Itinawag ni Yahweh ito sa mga Hudyo dahil hindi sila umaayon sa kalooban ng Diyos, puno sila ng pagsaway at namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutang ito. Gayon din naman, tayo na nagsasabing mananampalataya kay Kristo, tayo ay sinabi ng Biblia ng mga babaeng ikakasal sa ating asawa na si Jesus. Kaya nga kung tayo ay nahuhumaling pa sa takbo ng mundong ito, tulad ng bisyo, kalayawan, imoralidad, kayabangan at iba pa, sa makatuwid bagay, tayo rin ay nangangalunya. Ikatlo, ano ba ang parusa sa kasalanan ng pangangalunya? Sa panahon ni Moses ay maliwanag ang utos na ibinigay sa mga Israelita. Atin ito matatagpuan sa Deuteronomy chapter 22 verse 22. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Makatutulong din na malaman na kaugnay ng ating pinag-uusapan na ang batas na ibinigay ni Yahweh kay Moses ay may 4 na kailangan. Una, ang parusa ay para sa lahat na nagkasala, mayaman man o mahirap, mataas man o mababa sa lipunan, Israelita man o hindi. Ikalawa, ang parusa ay isinasagawa sa harapan ng mga tao para maging halimbawa at warning sa kanila. Ikatlo, ang parusa ay madalas na brutal upang maipakita ang kaseryosohan ng kasalanan na tulad nga ng ating tinatalakay na pangalunya, kamatayan ang nararapat sa mga ito. At ikaapat, ang parusa ay sinasagawa agad-agad. Kaya nga lagi natin naiisip yung justice delayed, justice denied. Na kapag ang isang krimen, ang hustisya dito ay napakatagal na dinidinig, nawawalan na ito ng hustisya. Sa ating bansa sa Pilipinas, ang parusa sa pangalunya o pakikiapid ay presyon correctional.
na may pagkakakulong mula 2 taon hanggang 6 na taon. Sa aklat ng Galatia 5:19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. At sa verse 21, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga mangangalunya ay doon sa impyerno mapupunta. Tulad ng iba pang kautusan ng Panginoon, sa luma at bagong tipan, iisa lamang ang paraan na dapat gawin ng bawat isa sa atin. Sundin ang mga ito. Sa inyo na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesukristo, ang pagsunod sa mga kautusan ay hindi ninyo kaya. Kailangan mo ng tagapagligtas o katulong. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at tutulungan kaniya na huwag gawin ang pangangalunya. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Share, Subscribe Jesus. Subscribe, and share, share. Oropleth Oropleth TV. TV. Go, go, go.